Sa malamig na dilim ng ika-6 ng Agosto, isang grupo ng 12 walang pilotong sasakyang panghimpapawid ng Ukraine o UAV ang tahimik na umalis mula sa isang lihim na base na nakatago sa malalim na kagubatan malapit sa Sumy, kung saan ang makakapal na dahon ng mga puno ay nagtakip sa mahinang liwanag ng buwan. Ang mga electric motor ng mga UAV na mga na-upgrade na versyon ng UJ-22 Airborne ay umugong na parang mga insekto sa gabi, halos hindi marinig mula sa ilang metro ang layo. Ang bawat UAV na may haba na 3 metro at kalahati at lapad ng pakpak na 4 na metro at 60 sentimetro ay may bigat na 85 kilo kapag puno na at may daladalang 50 kilong pampasabog na warhead na kasing lakas ng isang 55mm na bala ng kanyon na kayang tumagos sa 10 sentimetrong bakal o magpalabas ng bola ng apoy na sumasakop sa 15 metro ang radius. Ang mga warhead na may impact o delayed fuse ay idinisenyo upang sirain ang mga matitibay na target tulad ng mga radar tower o bahagi ng eroplano. Sa bilis na 181 kilometro bawat oras at saklaw na 802 kilometro gamit ang mga advanced na lithium-ion na baterya, ang mga UAV na ito ay kayang lumipad ng 5 oras. Ang mga drone ay umalis, lumilipad sa taas na 50 metro patungo sa Baltimore Air Base ng Russia sa Voronezh na 73 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine, tahanan ng ika-47 Bomber Aviation Brigade at ika-108 na Air Defense Missile Regiment. Sa loob ng 80 minuto, target nila ang 76 N6 radar, ang 30 N6 radar ng S-300 PM2 system at 2 Su-24MR na eroplano na mga makapangyarihang plataporma ng radar at electronic signal reconnaissance ng Russian Air Force. Ang misyon ay hindi lamang para sirain ang mga kagamitang militar, kundi para mapilayan ang air defense at reconnaissance capabilities ng Russia sa hamganan. Ang pagkabigo ay mag-iiwan sa himpapawid ng Ukraine na vulnerable sa mga tumpak na airstrike kung saan ang data mula sa Su-24MR ang gagabay sa malalim na pag-atake sa likurang bahagi ng Ukraine. Ang Baltimore Air Base, isang mahalagang command hub ng Russia, ay sumusuporta sa mga opensibong operasyon sa silangang Ukraine gamit ang mga radar system at reconnaissance aircraft nito. Ang pag-neutralize sa mga target na ito ay magdudulot ng pagkaantala sa supply chain ng intelligence at kakayahan ng Russia sa regiyon. Ang pag-neutralize sa mga target na ito ay magdudulot ng pagkaantala sa supply chain ng intelligence at kakayahan ng Russia sa regiyon. Upang makarating sa Baltimore, kailangang tumagos ang mga drone sa multi-layered air defense network ng Russia, kabilang ang 91N6 early warning radar na may saklaw na 601 kilometro, kalahating grado ng katupakan at S-band frequency, at ang Pantsir S-1 system na may saklaw na 20 kilometro, taas na 15 kilometro at mga 57E6 na missile na may bilis na Mach 3, ginagabayan ng radar at electro-optics. Ang isang mali sa pagprograma ng flight path o timing ng pag-atake ay maaaring maglantad sa grupo ng mga drone sa pagkakakita at pagsira bago makalapit sa target. Kasama rin sa air defenses ng Russia sa rehiyon ang mga electronic warfare system tulad ng Krasuka-4 na may saklaw na 300 kilometro para sa pag-jam ng GPS at radar signals at ang 1L222 Avtobaza Auxiliary Radar na kayang makakita ng electronic emissions mula sa mga airborne platform. Ang mga inhinyero ng Ukraine, gamit ang intelligence mula sa Cyber Boroshno Geospatial Team at satellite imagery mula sa Maxar Technologies, ay maingat na nagplano ng operasyon sa loob ng ilang linggo. Ang flight path ay gumamit ng mga mababang lambak, makakapal na kagubatan at ilog sa hilagang silangang Ukraine at timog na Voronezh kung saan ang terrain ay nakakagambala sa mga radar signal.
4 na drone ang itinalaga bilang decoy, lumilipad sa taas na 200 metro upang maakit ang atensyon ng air defense ng Russia, habang ang natitirang 8 ay tumarget sa mga pangunahing layunin, ang 76N6 radar tower, ang 30N6 radar control unit at ang Su-24MR parking apron. Ang plano ay gumamit ng 3D terrain analysis at datos ng panahon upang matiyak na maiwasan ng mga drone ang mga lugar na may malakas na hangin o mataas na humidity na maaaring makaapekto sa navigation systems. Ang mga flight path ng mga drone ay na-program gamit ang pinagsamang GPS/INS navigation system na may laser ring gyros na nagsisiguro ng katumpakan sa posisyon sa loob ng 1 metro kahit na ma-jam ang GPS signals ng Krasuka 4 system. Ang ilang drone ay may dalang mga jammers na may talas na 5 hanggang 6 na GHz na tumarget sa 76N6 radar at sa 1RS-21E radar ng Pansir S1. Mula sa isang mobile command vehicle na 31 kilometro mula sa hangganan, sinubaybayan ng control team ang real-time feeds gamit ang on-board na FLIR infrared cameras na may resolusyon na 640 sa 480 pixel, sapat para sa pagkilala sa target sa dilim. Gumamit ang command vehicle ng AES-256 signal encryption na nagsisiguro ng ligtas na komunikasyon sa mga drone kahit sa mataas na jammed na electronic environment. Ipinakita ng real-time imagery ang 76N6 radar tower na nakatayo na parang metal na parola 30 metro ang taas na may rectangular phased array antenna na nag-i-scan sa kalangitan. Ang mas maliit na 30N6 radar ay nasa tabi ng mga 48N6E2 missile launcher na bawat isa ay may bigat na 185 kilong warhead, bilis na Mach 6 at saklaw na 200 kilometro. 2 Su-24MR na eroplano na may lapad ng pakpak na 17.6 na metro, haba na 25 metro at bigat ng kargamentong 8,000 kilong armas ay tahimik na nakahinto sa kanlurang apron sa tabi ng isang hangar na may mga bakas ng langis na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, ebidensya ng kamakailang maintenance. Ang bawat Su-24MR ay may dalang KKR-1 electronic reconnaissance system na kayang makakita ng mga radar signal ng kaaway sa loob ng 401 kilometro, kaya't sila ang pangunahing target. Alas 10 ng gabi, ang 12 drone ay inilunsad mula sa mga mobile platform na pinamamahalaan ng isang grupo ng mga teknisyan na nagtatago sa dilim. Nahati ang mga drone sa 3 grupo, 4 na tumarget sa 76N6 radar, 4 sa 30N6 radar at 4 sa Su-24MR apron. Ang bawat grupo ay lumilipad ng 3 kilometro ang layo sa isa't isa sa V-formation upang ikalat ang radar signatures at bawasan ang panganib ng sabay-sabay na pagkakakita. Isang ground reconnaissance unit ng Ukraine na nagtatago sa kagubatan malapit sa hangganan ang gumamit ng mga encrypted signal receiver upang subaybayan ang komunikasyon ng Russia mula sa UHF command frequencies hanggang VHF radar teams. Nilagyan ng Orion 10 intercept devices na kayang kumuha ng mga signal sa loob ng 31 kilometro. Handa silang magbigay ng babala sa team kung sakaling mag-combat mode ang air defenses ng Russia. Nang tumawid ang mga drone sa hangganan, alas 10:30 ng gabi, hinara nila ang unang hamon, ang 91N6 early warning radar sa isang stronghold na 31 kilometro mula sa Voronezh. Ang phased array system na ito, na may libu-libong antenna elements, ay nag-i-scan sa kalangitan ng 10 beses kada minuto, kayang makakita ng maliliit na target tulad ng cruise missiles sa 200 kilometro.
Ngulit ang mga drone ng Ukraine ay lumilipad sa taas na 50 hanggang 80 metro, mas mababa sa minimum detection threshold ng radar na 100 metro, kung saan naaabala ang mga senyal ng mga burol at kagubatan. Pinahiran ng radar absorbent paint, ang mga drone ay nagpababa ng kanilang radar cross-section sa wala pang 1 metro kwadrado na halos hindi nakikita ng radar ng Russia. Upang makagawa ng distraksyon, isang decoy drone sa unang grupo ang umakyat sa 200 metro na nagpapalabas ng peking signal na gayahin ang isang maliit na reconnaissance aircraft tulad ng An-2. Napansin ito ng 91N6 radar at ipinadala ang datos sa isang Pantsir S-1 unit na 6 na kilometro mula sa Baltimore Air Base. Ang 1RS-21E radar ng Pantsir na tumatakbo sa 10 GHz ay nakalak at nagpaputok ng 2 57E6 na missile na bawat isa ay may bigat na 20 kilo, may 5 kilong pampasabog na warhead. Sumabog ang decoy drone sa isang makulay na liwanag na nagkalat ang debris sa isang bukirin, ngulit nagtagumpay ito sa paglantad ng posisyon ng Pantsir at pagpapaputok ng mga missile nito na lumikha ng 5 minutong defensive gap. Ang pagsabog ng decoy ay nagdulot ng sunod-sunod na peking alerto sa command system ng Russia na nagpa-distract sa mga radar crew at nagbigay daan sa pangunahing grupo ng drone na sumulong. Samantala, ang 8 pangunahing drone ay nagpatuloy na dumudulas sa lupa sa bilis na 150 kilometro bawat oras. Ang ilan ay nag-activate ng mga jammer na may dalas na 5 GHz na nakagambala sa mga auxiliary radar ng Russia, kabilang ang 1L222 Avtobasa na ginagamit para sa electronic signal detection. Sa Baltimore Air Base, napansin ng mga operador ng 76N6 radar ang hindi pangkaraniwang interference ngunit hindi makumpirma ang banta. Isang opisyal ng Russia sa isang radar control vehicle ang nag-utos ng paglipat sa manual scanning na nagpapataas ng sensitivity ng phased array antenna. Ngunit ang mga drone ay 12 kilometro na lamang mula sa kanilang mga target. Ang kanilang mga signal ay nahaluan ng terrain clutter, gumagalaw na parang mga multo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Natanggap ng control team ng Ukraine ang kumpirmasyon mula sa Ground Reconnaissance Unit na ang air defenses ng Russia ay nanatili sa mababang alert state na nagpapahintulot sa mga drone na magpatuloy ng walang sagabal. Alas 10:45 ng gabi, lumapit ang grupo ng mga drone sa Baltimore Air Base. Ang grupo na tumarget sa S-76N6 radar ay lumiko sa Hilaga upang lapitan ang 30 metro na antenna tower mula sa isang radar blind spot. Nakuha ng onboard infrared cameras ang mga teknisyan ng Russia na gumagalaw malapit sa isang control vehicle, hindi alam ang paparating na banta. Ang grupo na tumarget sa 30N6 radar ay bumaba sa 30 metro, dumudulas sa isang makapal na kagubatan kung saan ang ingay ng electric motor ay natakpan ng kaluskos ng mga dahon. Ang grupo na tumutok sa Su-24MR na eroplano ay dumiretso sa kanlurang apron kung saan nakaupo ang 2 reconnaissance plane sa tabi ng hangar. Ang kanilang mga multi-million-dollar na ELIN sensors ay nakamount pa rin. Ang mga bakas ng langis sa ilalim ng mga eroplano ay kumikinang na sumasalamin sa liwanag mula sa mga malapit na security lamp na hindi sinasadyang nakatulong sa mga FLIR camera ng mga drone sa pagtukoy ng mga target. Gumamit ang mga drone ng AI-based target recognition algorithms na sinanay upang makilala ang mga military assets ayon sa hugis at heat signature na nagsisiguro ng katumpakan sa mahinang liwanag. Alas 11 gabi, sinimulan ng mga pangunahing drone ang kanilang huling paglapit.
Ang grupo na tumarget sa 76N6 radar ay bumilis sa 181 kilometro bawat oras, bumaba mula sa 100 metro. Ang lead drone na may dalang 50 kilong pampasabog na warhead na may impact fuse ay bumangga sa antenna tower. Ang pagsabog ay nagpalabas ng 15 metro na bola ng apoy na gumuho ang istrukturang bakal at sinunog ang mga electronics sa ilalim. Ang mga piraso ng bakal na tumitimbang ng 10 gramo hanggang 50 gramo ay nagkalat sa bilis na 1,200 metro bawat segundo na sumira sa isang malapit na control vehicle at nasugatan ang 3 teknisyan ng Russia. Ang debris ay sumira rin sa mga nakapaligid na auxiliary equipment kabilang ang isang backup power generator na nagputol ng kuryente sa lugar ng radar. Ang pangalawang drone ay tumarget sa isang sekundaryong power generator na nagputol ng enerhiya sa radar system. Ang mas maliit ngunit tumpak na pagsabog ay sumira sa isang diesel generator na gumawa ng makapal na itim na usok. Ang pangatlo at pang-apat na drone ay tumawa sa mga sekundaryong target, isang depo ng mga spare parts ng radar at isang backup antenna na nagsisiguro na ang 76N6 radar ay mananatiling hindi gumagana sa loob ng mga linggo. Ang mga pag-ataking ito na ginabayan ng inertial sensors para sa pinakamainam na anggulo ng pag-atake ay nagpa-maximize ng pinsala sa infrastruktura. Kasabay nito, ang 4 na drone na tumarget sa 30N6 radar ay tumama sa Central Control Unit na 500 metro mula sa 76N6 tower. Ang lead drone ay tumagos sa 20 sentimetrong bubong na konkreto. Ang delayed fuse nito ay sumabog pagkatapos ng 2 ikasandaang sekundo na sumira sa navigation circuits at signal processors. Ang pagsabog ay nagdulot ng 50 kilopascal na shockwave na niyanig ang mga malapit na 48N6E2 missile launcher at na-misalign ang mga ito. Ang shockwave ay sumira rin sa electro-optical sensors sa mga launcher na pansamantalang nagpa-disable sa targeting capability ng S-300 PM2 system. Ang pangalawang drone ay tumama sa isang launcher. Ang pampasabog na warhead nito ay sumira sa 2 48N6E2 na missile na nahulog mula sa kanilang mga mounts. Ang pangatlo at pang-apat na drone ay tumarget sa mga auxiliary radar station at isang communications vehicle na nagputol sa operational capacity ng S-300 unit. Makapal na itim na usok ang umakyat na nahalo sa liwanag ng buwan na lumikha ng kaguluhan. Ang mga sundalo ng Russia sa malapit ay nagmadali upang i-activate ang mga alarma, ngunit walang natirang gumaganang radar upang makakita ng karagdagang banta. Ang pag-atake sa 30N6 radar na nakasynchronize sa 76N6 strike ay nag-overwhelm sa mga depensa ng Russia at pumigil sa isang coordinated na tugon. Sa kanlurang apron, ang huling 4 na drone ay tumarget sa 2 Su-24MR na eroplano. Ang unang drone ay tumama sa kaliwang pakpak ng isang eroplano. Ang 50 kilong pampasabog na warhead nito ay sumabog sa impact na nagpasiklab ng apoy na tumupok sa 3,000 litrong tangke ng gasolina. Ang Tumansky R-29-300 engine ay nasunog sa 1,200 degrees Celsius na ginawang baluktot na metal ang eroplano. Ang pangalawang drone ay tumama sa cockpit na sumira sa 280 milyong piso na halaga ng KKR-1 Electronic Reconnaissance System na ginagamit para sa pagtukoy ng radar ng kaaway. Ang pangatlo at pang-apat na drone ay tumama sa likuran na sumabog sa weapons bay na naglalaman ng ELINT equipment na lumikha ng 20 metrong bola ng apoy. Ang mga bakas ng paso ay umabot sa 50 metro na may mga metal debris na nagkalat hanggang 100 metro na kumpirmado sa satellite imagery ng Cyber Boroshno. Ang mga pag-atake ay tumarget sa mga vulnerableng bahagi tulad ng mga tangke ng gasolina at electronics base
na nagsisiguro na ang mga Su-24MR na eroplano ay hindi na maaayos. Alas 11:05 ng gabi, ang natitirang mga drone ay nag-self-destruct sa pamamagitan ng pagbagsak sa isang disyerto na bukirin na 6 na kilometro sa base. Sa Baltimore, natakpan ng usok at apoy ang lugar. Dumating ang isang firefighting unit ng Russia, ngulit ang pinsala ay hindi na maayos. Ang S-76N6 at 30N6 radar ay nasira. Ang S-300 unit ng ika-108 na regiment ay naging 5 billion pesong scrap at ang dalawang Su-24MR na eroplano, marahil ang huling reconnaissance planes ng base, ay naiwan mga sunog na labi. Mula sa mobile command vehicle malapit sa Sumy, natanggap ng control team ng Ukraine ang huling infrared imagery mula sa isang backup drone na kumpirmado ang pagsira sa lahat ng 3 pangunahing target. Isang tahimik na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa dilim, kahit na walang nagsalita ng malakas. Alam nila na ito ay isang maliit na tagumpay lamang sa isang mahabang digmaan. Ang mga technician ng Ukraine ay umatras, dala ang kanilang communication equipment at data na iniwan ang Sumy base na handa para sa mga susunod na misyon. Nang mag-umaga ng ika-17 ng Agosto, ipinakita ng satellite imagery ng Cyberboroshno ang kalunos-lunos na pinsala. Ang 76N6 radar tower ay gumuho. Ang phased array antenna nito ay nadurog sa daan-daang piraso. Ang 30N6 radar ay nasunog. Ang control unit nito ay naging abo. At ang dalawang Su-24MR na eroplano ay naging itim na metal. Ang kanilang mga E-lens sensors ay nasira. Ang pag-atake ay hindi lamang nag-neutralize sa S-300 unit na nag-alis ng mga depensa sa himpapawid ng Voronezh, kundi nagwasak din ng 2 mahalagang reconnaissance aircraft na nagpapahina sa electronic intelligence capabilities ng Russia. Sa 30 segundo ng pagsira, nagpadala ang Ukraine ng malinaw na mensahe sa Moscow: walang ligtas na lugar sa Russia. Ipinakita rin ng satellite imagery ang collateral damage, kabilang ang mga logistics vehicle malapit sa apron na nasira ng debris, na nagdagdag sa mga hamon ng Russia sa pagpapanumbalik ng base. Ang epekto ng pag-atake ay lumampas sa pisikal na pinsala. Ang social media ay naging maingay sa mga komento tulad ng sinabi ni Focuser, Russian radar out of service, at ni Only Facts Please, mistaking drones for birds, na nagpapakita ng panunuya mula sa mga taga-suporta ng Ukraine. Ang mga ibinahaging satellite imagery ay nagpataas ng moral ng Ukraine at nagpababa ng kumpiyansa ng Russia sa kanilang mga hinintay na air defenses. Ang Baltimore strike ay parehong tactical at psikolohikal na tagumpay na nagpapatunay na ang mga murang drone na bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2,500,000 piso ay kayang talunin ang mga sistemang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ng Russia. Ang moral ng mga puwersa ng Ukraine ay tumaas na may mga opisyal na military social media posts na nagha-highlight ng tagumpay ng operasyon, habang ang media ng Russia ay nanatiling halos tahimik na nagbibigay lamang ng maikling pagbanggit ng isang insidente sa Baltimore Air Base. Ang gabi ng ika-6 ng Agosto sa Baltimore ay nagmarka ng isang milestone sa modernong pakikidigma. Ang Ukraine, sa kabila ng limitadong resources, ay gumamit ng talino at teknolohiya upang tumagos sa mga air defenses ng Russia at magdulot ng malaking pinsala. Ang pag-atake ay nagpilay sa air defense at reconnaissance capabilities ng Russia sa Voronezh na naglantad ng mga vulnerabilidad sa kanilang mga sistema sa mga low-flying na UAV. Ang mga drone na ito, na parang mga anino sa gabi, ay nagsulat ng bagong kabanata sa digmaan, isang kwento ng katatagan, inobasyon at determinasyon ng Ukraine sa kanilang laban para sa kalayaan.
Ang operasyon ay nagbigay din ng senyales ng pagbabago sa estratehiya ng militar ng Ukraine mula sa depensa patungo sa mga proactive na pag-atake sa mga strategic na target ng Russia na nagbubukas ng bagong yugto ng labanan na may pangmatagalang implikasyon para sa parehong panig.